lalo na po sa ating mga riders tulad ko. May mga paalala po ako sa atin lalo na po 'pag, tag-ulan. So, sa panahon kasi ng tag-ulan, 'di ba, nagle-raincoat tayo. Maraming klase ng raincoat actually, may raincoat na butterfly o ponchong itsura, meron din yung raincoat na straight, meron din yung, raincoat na may pangtaas tsaka may pangbaba, yung pants. So, kung tayong mga riders, ang meron sa ating tahanan ay yung poncho o yung raincoat na butterfly, mainam po siguro na ang gawin natin ay, ayusin mabuti yung raincoat natin lalo na 'pag ito ay butterfly or poncho. 'Pag tayo ay angkas, dapat nakaipit po yung magkabilang dulo sa ating inuupuan at hangga't maaari po, um, siguraduhing nakalagay yung dalawang, yung botones ng both side. So, para iwas laylay po ito sa gulong kasi napakadelikado po pagka ito'y nakalaylay. Sasabit po ito sa gulong o sa kadena, which is magko-cause po ito ng accident kasi based on my experience before. Buti na lang po, God is good kasi safe po ako at naagapan po iyon. And then, at the same time po, kung ikaw naman po mismo yung rider, actually that time yung situation na nangyari sa akin, ako yung mismong nagda-drive. So, buti na lang may isang tao na sabi sa akin, "Ma'am, yung raincoat niyo po sumasabit." So, that time, buti na lang po huminto ako sa gilid, inayos ko po yung raincoat ko at nakita ko yung dulo ng raincoat ko sa right side ko, maitim na nga. Kumbaga naano na po sa kadena or gulong, buti hindi pa masyado akong mabilis magpatakbo that time. And then kung ikaw naman po yung, driver ng, motor, ugaliin po natin na iipit o upuan din po at the same time kailangan nakabotones din po yung both side. Uupuan natin yung, pinakalikod ng ating raincoat para hindi din po sumabit. Lalo na po 'pag yung motor mo ay mababa lang, tapos nakalaylay pa siya 'pag nakahinto. So, napaka-risky po talaga. Kaya dapat ugaliin nating, ayusin yung ating raincoat lalo na 'pag yung poncho o yung butterfly na itsura. At the same time, kung maaari, kung, nakalimutan niyo pong ibotones yung both side, puwede niyo pong dalhin yung, magkabilaang, dulo ng poncho o raincoat, ilagay niyo po sa harap. Harap po ninyo, kahit yung harap lang po mismo, yung harap ng poncho yung nakalaylay, at least po hindi siya sasabit po sa gulong kasi nasa harap po ninyo. So, at the same time po, kung ikaw naman po ay yung, at kung ikaw po yun may motor na mataas at, mataas din yung inuupuan ng angkas tapos maigsi pa yung raincoat mo na poncho o yung butterfly, mainam kasi hindi siya masyadong sasabit sa gulong or kadena. Pero mas mas maganda pa rin po lagi nating i-safe, lagi nating ayusin yung raincoat para hindi ito, sumabit kasi napaka-risky po. 'Di ba 'pag nagpoponcho po tayo, nakalimutan nating ibotones yung magkabilaan na side. Ngayon siyempre nililipad po siya, okey lang yun nililipad, paano po pa kaya kung hindi siya, nakahinto ka, traffic, naka-stop ka, tapos nakalaylay po yung both side ng, poncho mo o yung butterfly. So, yung tendency niyan maiipit dun sa gulong, pagka umandar ka na po, gaganon na yun, iikot na yun. So, masasabit talaga yung dulo ng raincoat mo. May mga sample po akong ipapakita sa inyo, yung mga magandang, raincoat na gamitin lalo na 'pag angkas ka. At, meron din akong ipapakitang, sample po, yung way 'pag nakasuot ka ng butterfly o poncho, yung way kung paano mo iipit yung, likuran at yung magkabilaan na side ng poncho mo o butterfly. Kung maalala niyo po, may binalita na po or pinost sa Facebook na balita na regarding dun sa isang rider na naaksidente dahil dun sa, raincoat niya. I think kung di ako nagkakamali sa nabasa ko is, taga Antipolo yung rider. Sumabit yung raincoat niya dun sa gulong, so naaksidente yung tao. Ipapakita ko din po sa inyo mamaya sa screen
yung, picture po nung balitang iyon. So, sa atin pong mga riders, dahil po riders, so maging alert po tayo lalo na sa kalsada po. Maraming salamat po. Sana po, mai-share niyo rin po itong aking tips para sa ating mga riders, lalo na po 'pag tag-ulan nagsusuot po tayo ng raincoat. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa'kin, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po and God bless po.